Ano ang mga benefits ng pagsasama ng mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili sa mga programang laban sa pambubuli? The benefits of techniques for self-defense against bullier is to defend ourselves. Ano ang ilang mabisang diskarte sa pagtatanggol sa sarili para sa iba't ibang uri ng mga senaryong pambubuli? Sa pagkakaroon ng self-defense knowledge, we can have discipline. So, pwede tayong umiwas sa gulo. Pwede din nating pagtanggol ang sarili natin once na mabuli tayo. What if nasa isang senaryo ka na may mga taong gustong manakit sa'yo pero sa lugar na yon is wala masyadong tao. So, anong gagawin mo kapag nandun ka na? Sa ganong sitwasyon, maaari ka munang umiwas hanggat maaari. Hanggat di ka nasasaktan. Pero what if may mga dala sila na mga bagay na hindi ka ari-ari or saktan ka na nila, anong gagawin mo? That's the important of self-defense. We can defend even they have weapons. Kaya mahalaga sadyang may alam sa self-defense, hindi lang sumuntok, sumipa, kundi sumalag din. Dahil doon natin masasabing self-defense, hindi dahil sa makakabawi tayo ng suntok, sipa, kundi dahil din sa pagsalag. How can incorporating self-defense into mainstream subjects promote a culture of respect, empathy, and understanding? Self-defense, you can learn from that is the first is respect. Hindi lang sa sarili kundi sa ibang tao din. Also the discipline. Yun din, hindi lang din sa sarili kundi sa pakikisama natin sa iba't ibang tao. Kumbaga, nangyari, example, dumayo ako sa ibang lugar. Mayroong mga behavior na nakasalamuha ko na bargasin or something na hindi ka ayo-ayo sa akin. Hanggat maaari, naayos ako doon. Tapos, once na masaktan ka nila, pwede mo silang sabihan kung may problema ba sila. Tapos, it depends kung paano ka nila masaktan. Kasi pag yung talagang masakit na talaga yung pananakit talaga. Hindi na para umabot sa puntong tatanungin mo pa siya kung anong problema mo. Doon na papasok yung self-defense. Maaari bang bigyan ng kapangyarihan ng self-defense ang mga biktima ng pambubuli? Kung gayon, paano? Maaaring turuan ng mga bata ng self-defense, pero siguro may edad. At saka may disiplina. Unang-una, may disiplina. Kailangan din minsan natin ng katulad natin mga babae, kailangan din natin talaga magkaroon tayo ng konting kaalaman sa self-defense. Depende na rin yung kung paano mo gagamitin, paano mo i-approach yung self-defense na natutunan mo. Paano magtutulungan ng mga paaralan at community upang itaguyod ang self-defense sa mga kabataan? Siguro paano magtutulungan? Siguro unang-una, ang mga batang nabubuli, kailangan hindi sila marunong maglihim sa magulang. Yan ang number 1. Kailangan magsabi sa magulang kung anong nangyari sa eskwelahan, kung may nangyari na ganon, para at least naaagapan. Pero mayroon namang bata na hindi siya marunong magsabi. May bata na kinikim-kim yun. Hindi siya marunong magsumbong sa kanyang magulang. Kaya minsan, ang bata nadidepress. Nagkakaroon siya ng mga depression na katulad ng suicide. Ayan ang
Yan ang unang kalaban ng anti-bully sa mga bata. At saka, depende na rin siguro sa mambubuli sa'yo. Yun na nga lang, kasi ang bata, merong kapwa estudyante lang yan nabubuli. Kaya naman ang tanong ko, paano kung ang guro naman ang nangbuli sa inyo? Kaya yun ang tinatanong ko sa sarili ko eh. Kung ang mga bata nabubuli ng kapwa nila estudyante, paano naman tayong yung mga estudyante, paano naman pag nabuli ng teacher? Yun ang dapat nilang pag-aralan kung paano. Unang-una kung sinong lalapitan, kung sinong pagsusumbungan. Kasi nga teacher siya eh. Pero merong mali yun. Kailangan ang bata talaga marunong magsabi sa magulang. Hindi ka maglilihim. Yun ang unang-una mong sandata para magkaroon ka ng karapatan, ng katwiran, at saka na maipaglaban mo kung ano man ang dapat mong ipaglaban. Amen. Paano nyo po kaya mabibigyan ng payo yung mga batang hirap mag-open up po sa mga bullying na nararanasan nila? Kasi, yan nga sinasabi ko sa inyo, may batang mahirap magsabi. Siguro nasa tahanan yon. Kailangan open tayong mga magulang sa mga anak natin. Kailangan lagi natin silang kausapin, o kung anong nangyari sa eskwelahan. Sa lahat ng bagay, dapat kausapin natin ang mga anak natin para maging open sila sa atin. Para hindi sila marunong maglihim sa magulang. At saka ngayon naman, iba na nga ang mga kabataan. Dapat uunawain mo rin ngayon ang kabataan dahil hindi naman sa isang pamilya at saka sa isang pamilya, kung magkakapatid, iba-iba ng ugali. Meron tayong hindi magkakapareho. Meron anak tayong masyadong sensitive, meron tayong anak na mahiyain, meron naman tayong anak na sobrang come out. Ibig ko sabihin, kailangan kausapin natin ng mga anak natin. Dahil dyan nag-uumpisa sa tahanan ang disiplina bago sa eskwelahan. Kailangan maging open tayo sa mga anak natin. Yan lang. Paano mabubuo ng self-defense ang tiwala sa pagpapahalaga sa sarili at sa mga individual? Sa akin po, para magkakaroon po ako ng self-confidence at magiging komportable po ako lumabas mag-isa or may kasama po kasi may alam na po ako sa mga self-defense po. So, nabanggit mo na nga yung sa sarili mo. What if naman sa ibang tao? Paano sila magkakaroon ng tiwala sa'yo kapag kasama ka nila? Magiging komportable po sila kasi may alam na po ako sa self-defense at kapag may nambastos po sa kanila, kahit sino po yan, pwede ko po silang tulungan. What are the long-term psychological effects of bullying on the individuals? About long-term psychological effects on individuals is unang-una dito yung trauma. Kasi once na nabully isang person, hindi niya lang naman agad malilimutan yung bagay na yun. Like, hindi naman forgive and forget lang ang nangyayari sa isang individual. How does bullying impact academic performance and social development? Unang-una dito, lack of focus. Naapektuhan niya yung focus niya sa pag-aaral, pagkakaroon ng group engagement, hindi siya makapag-participate na tayo sa klase. Can self-defense training empower victims of bullying? If so, how? Yes, because ma-empower niyo yung isang self-esteem ng isang individual kasi once na dumating yung gantong scenario, hindi na siya matatakot i-face yung ganun at saka alam niyo na kung paano i-handle. How can self-defense training build confidence and self-esteem in the individuals? Nabubuo niya yung self-esteem kasi hindi na siya natatakot na harapin yung ganong scenario. Like, hindi na siya magpapanik, maayos na yung kanyang kilos, maayos na yung magagawa yung mga steps na dapat gawin ng isang matured individual pag nagkaroon ng bullying na nandito. What role does bystander intervention play in preventing and addressing bullying? Ang dapat gawin ng isang bystander pag nakakita siya ng isang binubuli or may nangbubuli sa isang individual, hindi siya dapat makigulo unang-una. Una niya dapat gawin is tumawag ng isang lawful authority para mag-handle sa mga ganong situations at hindi mas lalong lumaki yung gulo. Kasi once na siya ay nakigulo, madadamay siya sa naging problema ng dalawang individual kung ano man yung pinagbubulihan nila. How does self-defense education contribute to creating a safer school environment?
kaligtasan ay isa sa mga prioridad ng ating mga paaralan. Sa pamamagitan ng self-defense education, mapapanatili natin yung kaligtasan ng bawat isa, lalo't higit ang mga kababaihan at ang mga mag-aaral ng isang paaralan. Dahil doon sa pagiging pagkakaroon nila ng kaalaman sa mga self-defense ay mapangangalagaan nila ang kanilang mga sarili, hindi lamang sa loob at labas ng silid-aralan. Maging sa labas ng komunidad o pagtahak nila pauwi, pagpasok ng paaralan, ay mapapanatili nila ang kanilang kaligtasan. Sa loob ng paaralan ay maiiwasan ang mga iba't ibang uri ng pang-aabuso, lalo't higit ang bullying. Dahil alam natin na sa panahon ngayon, isa sa mga problema ng mga kabataan na kinaharap ng mga kabataan ay ang bullying. Maging sa cyberbullying man yan o personal na bullying sa silid-aralan. Sa pamamagitan ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa tawag nga doon sa ating sa self-defense, ay mapoprotektahan nila ang kanilang mga sarili sa mga kabataan o sa mga mag-aaral na mapang-abuso. Lalo't higit dahil matatakot na sila na bulihin sila dahil alam nila na kung sakali mangyari at bulihin nila yung kanilang kapwa mag-aaral, dahil nga marunong ka sa self-defense, ay matatakot na sila. Dahil mapoprotektahan mo na yung sarili mo bilang isang mag-aaral sa mga uri ng tao o kabataan na mapang-abuso sa karapatan natin bilang isang kabataan. Okay, but sa tingin niyo po, ano po kaya mga pwede i-consider po sa pagtuturo po ng mga self-defense sa mga nakakabata or nakakatanda po? Unang-una, dapat natin consider sa pagtuturo ng self-defense, una, yung mga kagamitan. Dahil hindi tayo makakapagturo ng self-defense kung wala tayong enough na kagamitan sa self-defense. At bakit ba natin ituturo ang self-defense sa mga kabataan at mag-aaral? Ano ba yung purpose ng pagtuturo ng self-defense? Ito ba ay para sa positibo o negatibong impact sa lipunan? Dahil kung ituturo natin to hindi para sa kabutihan at magamit lamang ng mga kabataan sa panakot sa mga kanilang mga kapwa mag-aaral, ay hindi yun makakatulong. Dapat alam natin kung ano ang purpose ng pagtuturo at ano yung magiging impact nito sa mga tuturuan, yung mga kagamitan. At pangalawa, ano ba dapat ang age bracket ng tuturuan natin ng self-defense? Kung magsisimula ba to sa elementary, sa high school o hanggang college. Dapat alam natin kung ano yung age bracket ng ating tuturuan para may akma natin ano ba yung nararapat na self-defense na maituturo natin sa kanila. Hindi yung maituturo natin sa mga bata yung mga self-defense na napangmatanda na hindi naman nila magagamit sa kanilang mga sarili. At ang pang-apat ay dapat alam natin kung ano yung mga akma ng mga self-defense na maituturo natin at mapapakinabangan ng mga kabataan sa loob ng paaralan at maging sa labas. At ano ba yung mga self-defense na hindi masyadong gagamit ng mga deadly weapon? Kasi alam naman natin na bawal sa mga paaralan na magdala ng mga deadly weapon kahit nasabihin natin yan na pang self-defense. Dapat na i-consider natin kung ano ang mga gagamitin at ano yung mga self-defense na ating ituturo sa mga kabataan na magagamit nila hanggang sa pag-uwi o paglabas at maituturo rin nila sa kapwa nila kabataan na self-defense na madali lamang matutunan. Follow-up questions lang po. Ano po kayang maipapayo sa mga batang natutunan na po yung self-defense at nagkaroon po sila ng disiplina? Para po hindi po nila magamit yung natutunan nila yung mga techniques ng self-defense para gumawa ng masama. Ang unang-una natin pinag-aaralan sa paaralan ay ang pagkakaroon ng disiplina. So ibig sabihin, kung natuto na tayo o naturuan na tayo ng self-defense, gamitin natin iyon sa kabutihan. Disiplina at maging responsable sa paggamit na yun. Hindi porket marunong na tayo noon ay atin ang ipangangalandakan sa iba o atin na lagi itong gagamitin. Isipin din muna natin yung ating safety bago natin ito gamitin sa ating komunidad. Hindi porket marunong ka na ng self-defense, kaya mo na talagang totally 100% na maprotektahan ang iyong sarili sa mga krimen or sa mga iba't ibang uri ng mga pang-aabuso sa labas ng ating komunidad. Kung tayo may marunong nang gumamit ng self-defense, mas mabuti pa rin kung meron tayong makakasagupa na mga problema na kailangan natin protektahan ng ating sarili, ay
tumawag tayo dun sa mas marunong sa atin, sa mga pulis or sa mas alam paano gamitin talaga ang self-defense para mas alam natin na 100% masisecure natin yung safety natin. Yun lang po. Thank you po. What are the long-term psychological effects of bullying on individuals? I think the long-term effects in psychological aspects of bullying is the trauma. Kasi talagang long-lasting po yung once na makaranas po yung mga estudyante. Nandun na po yung palagi silang takot sa mga makakasalamuhan nila kasi lagi nilang i-expect ang worst about the people around them. Gaya ng sabi niya, so yun yung pinaka magiging epekto sa isang bata kapag siya ay nakaramdam ng bullying. Kasi makikita pa lang niya yung tao, takot na siya lumapit. Kumbaga ay mawawala din yung socialization niya sa isang tao o sa kanyang kapatid kasi nga takot siya makasalamuhan. How does self-defense training foster resilience and mental well-being in victims of bullying? I think makakatulong po ang self-defense para sa mga estudyante na nakakaranas ng bullying or people na nakakaranas ng bullying. Dahil po kapag marunong po sila ng self-defense, nagkakaroon po sila ng confidence within themselves na kaya po silang harapin yung mga tao na makakasalamuhan nila without the fear na magbubully po sila. So yun, dagdag lang din na kapag kasi alam mo kung paano ka mag-self-defense, kumbaga kaya mo nang ipagtanggol yung sarili mo. So kumbaga makakalas yun ng takot na ay baka pag nilapitan ko to, kayanin lang ako. Pero kapag alam mo sa sarili mo na may kakayanan ka na ipaglaban yung sarili mo, so makaka-sure ka na makakalaban ka sa kanila. Can self-defense education help reduce instance of cyberbullying and harassment? Yes po, I think. Definitely. Kasi I think lalo na po sa panahon natin ngayon na malimit na nagkaroon ng bullying instances sa mga students. Malaking factor po na matutunan ng mga estudyante, ng mga bata ang pagtatanggol sa sarili. So yun, kagaya nga din ulit nung sabi niya, tama naman na dapat isa yun sa mga tinuturo or dapat magkaroon ng awareness ang mga students sa mga ganung bagay. So sa paraan na yun is makakatulong siya na yun, maging confident pa ulit-ulit na kaya nang mapagtanggol yung sarili niya through their sa environment or maging sa mga kabataan or sa mga nambubuli sa isang kabataan. Follow-up question lang. Handa po ba kayo na mag-upo ng self-defense? And saan niyo po yung gagamitin sa kanila? So, ako gusto ko din matutunan yung pagkakaroon ng self-defense and magagamit ko siya. So, yun sa mga, hindi kasi natin alam kung ano yung mangyayari sa ating through kapag tayo naglalakad. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa mga nakakasalamuha din natin. So, yun, magagamit mo siya bilang control din sa sarili mo or self-ano din sa sarili mo na though may mga bad guys or anything na makikita mo sa daan, makakatulong siya para hindi ka mas masaktan pa lalo nito. Ako po ay willing din po akong matuto ng self-defense, lalo na po ngayon. Sa experience ko po kasi nung last week ata, nakakatakot na experience dyan lang sa may Esquilita. So, if matututo po ako ng self-defense, hindi na po ako matatakot na saan. Although, iiwasan pa rin yung pagdaan sa ganun dahil prevention is always better than cure. Pero, ayun nga po, willing po akong matuto ng self-defense, lalo na po babae, ayan, mga ganyan instances na kailangan matutunan ng pagkakalas. Yun lang po. Sa tingin niyo po, yung pagte-training ng self-defense po ay makaka-empower po ng mga victims po ng bullying? Like, paano po? Oo. Yun ang sa tingin ko, kaya lang may ano yan may advantage din at saka disadvantage kasi kailangan kapag natulog ka rin ng self-defense, marunong ka magkontrol sa sarili mo, hindi ka mayabang. Diba? Kasi yung iba, pag may alam, mayabang. Sige, anuhin nyo ako. May alam ako, which is mali. Kaya ka marunong mag-self-defense, pang-ano mo sa sarili mo, pang-protect mo sa sarili mo, tsaka sa ibang tao na nangangailangan ng tulong mo. Hindi pwedeng ipagyabang. Kaya pag marunong na mayabang ka, huwag kang mag-self-defense. Dahil kaduwagan nyo, nahanap ka ng tapang sa alam mo. Samantalang yan na hindi pwedeng gamitin sa kayabangan.
Yun ang tama. Are there any legal implications for using self-defense techniques in response to bullying? Yes, I agree that there should be legal implications on using self-defense because when bullying starts, we don't really know whether it's physical or not. But when it comes to physical, it's better to be able to protect yourself than not. What are the cultural and societal barriers to implementing self-defense education in mainstream subjects? Well, it depends on their parents or their culture. Sometimes the parents don't want their children to learn self-defense because they may think that they may get into fights, or maybe parents just don't want their children learning something that may endanger their lives. Kunyari, nasa isang scenario ka na may nadaanan ka na babae na hinaharas ng isang lalaki sa madilim na lugar. Then may dala siyang patalim. Gagamitin mo ba yung self-defense na alam mo or hindi mo siya? Para sa akin, tutulungan ko yung babae. Tapos, katulad ng mga naturo sa akin teacher natin sa hall ng mga self-defense. Magagamit ko yun sa pagtulong sa kanya. Nang hindi ko na sasaktan ng sobra yung lalaki nangaharas. Kasi pag napurahan ko yung lalaki, ako pa yung pwedeng magkakaso. Kaya sa tulong ng self-defense, mas mapapadali yung pagtulong ko din sa babae. How can incorporating self-defense into mainstream subjects promote a culture of respect, empathy, and understanding? Sa parang pagtuturo ng mga self-defense sa mga subjects natin, diba? So parang tinuturo yung self-defense sa mga batang nasa school para matuto silang rumespeto at hindi sila mag-cause ng mga violent reactions kung sa mga nagpupuli, or di kaya naman pagka naka-encounter na ulit sila ng gano'n, hindi na sila basta padagos-dagos sila sa mga gano'n situations. Like, may nag-away, hindi ka dapat makigulo. Tapos, meron din kasi dyan na sa culture nila, bawal ang hina, bawal ang pagiging lampa. Kaya, meron talaga nakikipaglaban ng pisikalan. Kaya, dapat tinuturo ng maayos ang pag-incorporate ng self-defense rather para mas maging matuto yung mga bata pagka tumating yung mga situation at sa According to our participants, bullying can be a traumatic experience and have a significant negative impact on a person's mental health. Emotional distress. This is one of the effects of bullying in a person's mental health. Emotional distress: when bullied people often feel emotions like anxiety, depression, stress, loneliness, and especially anger. It is true that self-defense is important, especially for the girls, because it teaches them on how to protect themselves and build confidence. Self-defense is important because it gives us tools to stay safe and equips us to handle dangerous situations and build confidence by making aware in our surroundings. Kung ka ng self-defense, marunong ka magkontrol sa sarili mo, hindi ka mayabang. Tama. Ang self-defense ay hindi ginagamit para sa kayabangan. Ginagamit ito upang protektahan ang ating sarili at protektahan ang mga nanganganib ang buhay.